ang ating pong lumang 25 sentimos na kung tawagin natin ay 25 babae. Ito po yung English series natin na barya nung unang panahon. Ito po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lang po ng aking magising intro. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kahit po maulan, ngayon ay nagbablog tayo para ibahagi sa inyo itong aking 25 sentimos na babae. Ito po yung English series na tinatawag natin nung araw. Tuloy i-update price po natin nang malaman natin yung kung umangat na yung kanyang presyo sa kasalukuyang panahon. Pag-usapan po natin. Sa sa bahagi po ng baryang ito ay makakita tayo ng magandang coat of arms ng ating bansang Pilipinas. May tatlong bituin sa itaas, may araw sa gitna, may agila at may leon. Yun. Makikita nyo napakaganda. Tapos ang nakasulat sa paikot niya ay English na salita ang Central Bank of the Philippines. Yan po ang nakasulat. Sa reverse na bahagi naman, makakita naman tayo ng isang babaeng nakatayo. Parang yung liberty ng Estados Unidos na may hawak na martilyo, pumupukpok dun sa pukpukan ng mga panday. Tapos sa kanyang likuran, yan makikita ninyo yung Mayon Volcano na umuusok-usok pa. Sa itaas na bahagi naman, yung nakasulat 25 centavos. Yan. At sa bandang ilalim, yung petsa ng kanyang pagkakagawa. May 4 na barya po tayo dito. Magkakaiba ng taon ng pagkakagawa. Yung 1960, 62, 1964 at saka 1966. Kung titignan naman natin ang edge niya, yan, rated. Ginawa po ang mga barya na yan sa dalawang pagawaan ng barya na pinagpapagawa natin sa ibang bansa. Yung isa po sa Royal Mint, Tower Hill, London, United Kingdom. Yung pong isa sa United States Mint of Philadelphia sa United States of America. Pero ang mga baryang ito ay pag-aari po ng Pilipinas at ang Pilipinas na rin po ang nag-i-issue nito sa pamamagitan ng Central Bank of the Philippines o Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po sa atin, yung panahon, Republic. Yan po, magbuhat 1946 hanggang sa kasalukuyan. Standard circulation po yan. Yung coin na yan nung araw. Ang taon po ng kanyang pag-iral, nag-umpisa ng 1958 hanggang 1966. Yan, ang value niya, 25 centavos. Alam naman natin lahat na ang ating ginagamit na pera o yung currency natin ay piso. Komposisyon po niya, nickel brass. Tumitimbang po ng 5 grams. May diameter na 24 mm. Ang kapal po, yan, 1.6 mm. Ang hubog po niya ay bilog. Makikita nyo naman. Mild ang technique na ginamit at coin alignment ang orientation. Na-demonetize na po yan noong March 31, 1979. Pero nag-iwan po ng number na in number 1009 at reference number na KM number 189, school number 27. Natatandaan ko pa po yung baryang ito na umiiral noon sapagkat ito ay binibigay sa akin ng mga aking magulang. Pag po nabigyan ako nito, marami na po akong mabibili. Yan po. Yung pamasahe po dito sa amin nung araw ay 10 centimos lang hanggang bayan. Kaya may 15 centimos ka pa. Kung manonood ka ng sine, 10 centimos lang. O may 5 ka pa. Kaya yung
pera natin nung araw, bagamat matandang panahon na, naalala ko maraming nabili at may value pa. Pero ngayon yung 25 centimos natin, ala ng value, at saka nakikita natin kadalasan panukli na lang, yung iba tinatapon na ho sa kalsada. Kaya po madalas po nakakapulot ako. Yan, napakahalaga ng pera natin nung araw. At saka masarap po ang buhay nung araw. Sinasabi nila mahirap pero masarap po dahil ang pamilihan po natin mura lang kumpara sa ngayon. I-update price po natin ang mga bariyang ito ayon sa kanyang petsa. Dito po sa Numista, yung 1958, bagamat wala po tayo, nagkakahalaga po ng 10 pesos ang very good niyan. Ang fine ay 11 pesos. Yung very fine po, 31 pesos. Yung extra fine, 57 pesos. Yung almost uncirculated, 57 pesos. At saka yung uncirculated, 57 pesos din. Para naman po dito sa 1960, ang halaga po ng fine niyan ay 10 pesos. Yung very fine po ay 31 pesos. At yung extra fine ay 47 pesos. Yung 1962 po, ayan po, kamukha ng ating barya. Yung good po niyan, 2 pesos 70 centavos. Very good, 12 pesos. Yung very fine, o yung fine ay 12 pesos din. Yung very fine, 20 pesos. Extra fine, 33 pesos. Almost uncirculated, 65 pesos. Para naman po sa 1964, ayan po. Yung pong good ay 17 pesos. Very good, 19 pesos. Yung fine po, 19 pesos din. Very fine, 19 pesos din. Extra fine, 27 pesos. Almost uncirculated, 31 pesos. At yung uncirculated po, 57 pesos. Para po sa 1966, ito po ang maganda-ganda ang presyo. Kamukha po nitong barya natin sa ating harapan. Ito po, ayan. Kapag po 8 rings, maganda po ang presyo niyan. Yan po kung nakikita ninyo, yung ating barya sa usok ng bulkan ay may 8 rings. Nagkakahalaga po yan yung ano niya, yung good 5 pesos 30 centavos. Yung very good po 15 pesos. Yung fine 23 pesos at yung very fine 31 pesos. Yung extra fine 39 pesos. Yung almost uncirculated 79 pesos at yung uncirculated ay 110 pesos. Para naman po dun sa normal 6 rings. Yung 6 lang ang usok. Binibilang po kasi yung usok ng bulkan eh. Ayan po, ito po ay masasabi kong 8 rings. Yan po. Para po doon sa 60 rings, ang usok ng bulkan, yung good po niyan, very good at fine ay pare-parehas na 11 pesos. Pagdating po sa very fine ay 29 pesos at yung extra fine ay 29 pesos din. Yung almost uncirculated po, 41 pesos at yung uncirculated, 60 pesos. Dumako naman po tayo dito sa eBay. Yung pong 1958 ang may pinakamahal na presyo. Kaso lang po, wala po tayo. Yung 1958 po niyan na ganyang coins, ang petsa ay 1958, nagkakahalaga po ng $49. Tapos po yung 1960, yan, $15. Tapos po, yung isang 1966, nagkakahalaga po ng $6.99. Almost $7 na po yan.
Yan po yung mga nakalap kong presyo dito po sa eBay. Dito naman sa atin sa Pilipinas, nagkaroon na po ng auction yan. Sa cat auction. Auction number 57, lot 206. Yung petsa po ng auction na yan ay March 19, 2022. Yan po. Ang grade po ay almost uncirculated sa barya na yan. At nabili po ng 333 pesos 0.36 centavos o 5 euro pala. Ulitin ko po, 333.36 pesos o yan po ay nagkakalaga ng 5 euro. Yan po lamang at wala nang iba. At bago po ako matapos sa aking video ngayong araw na ito, nais ko po muling magpasalamat sa inyong lahat. Walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat pagkat lagi kayong nandyan at nakasubaybay sa aking channel. Maraming salamat po. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.